makita nimo di man kag mag-ambak-ambak ka dito, tanawa yang komento, klaro jud kayo. Maayo isip usa ka pare nga at the same time exorcist pa jud ka na pare nga ingon ana ang imong trato sa imong kaatbang nga si Pastor Fuentes, di ba? Okay. Ato sa ning tubagon. Hello, Hello. may gabi Pastor Fuentes. May gabi bro, ikaw ni bro Valoria, nating ato sa ning staff ni siya. Okay. Kana tawag at least na sige, go ahead. Unsa may imuhang atong ikaalagad bro Valoria, isa ka CFD, sige. May clarify, dili ko membro sa organization sa safety kay Dili organisasyon pero faith defender gyapon, pero dili organisasyon. Sige, sige. By the way, unyara. Madungog ba? Ipa-comment sa nato nila kay at least gi-loudspeaker nako para at least padungog po ka bro sa live. Okay. Madungog ba diya mga kaigsunan, mga viewers diya? This is ito ay pakita na to sa screen. Si Bro Jumel Valoria. Actually usay makakita po ko sa mga programa Pastor Bacalaris. Manawag ni siya, okay raman po ni manawag siya. Klaro ra daw. Go ahead bro, unsa may imong pagsulod o unsa may atong ikalagad. kung ni programa, unsa man mo ana go sa kung sa para sa iwa or unsa man imong set up diri imong programa. Pwede mangutana bro, pwede gani ka magpahayag o unsa man imong gustong ipahayag, i-greet nimo. Dayon mangutana kag klarifikasyon, basta kay maminaw lang murag okay ra man pud inyong inganang style kang Pastor Bacalaris maoras Tagalog daw Pwede ka magtagalog kasi gusto daw nila Tagalog Pero sige. Pwede? Ano problema kung Tagalog na ma-recruit ng yung mga content mo. So, bigyan naman natin, marunong naman tayo sa content Tagalog. Ayun. Very good. Tagalog po, mga Tagalog na mga audience. Bro Jumel Valoria. Go ahead, bro. Tanong ko lang sa inyong doktrina bro, kasi mayroon akong narinig. Hindi ko lang sigurado kung ito ba itong Christian na doktrina, no? Kasi nag-iisang baptist kayo, kahit na daw kayo ay magkasala o magkasala, ay yung kaligtasan ay ligtas pa rin kayo kahit mayroon kayong nagawang kasalanan. Tama po ba yun? Ligtas pa rin ba kahit nakagawa ng kasalanan? Yes, tama po yun bro, na mayroon po kaming aral na tinatawag po natin na eternal security. Na kahit po ang isang anak ng Diyos o kaya ang isang ligtas na nakatanggap ng buhay na walang hanggan, ay dumating ang panahon na siya po ay makagawa ng kasalanan, siya po ay hindi po maiwawala po yung buhay na walang hanggan, ang pagkaanak ko. Kaya in short, yung kanyang pagkaligtas ay hindi po maiwawala yun. Tanong ko sa'yo, Pastor. Ito. Mayroon kasi dito pastor na involved siya sa training. Kasi siguro, noon naman siguro kayo sa regarding sa nangyari yung pastor na yung kaya nasa kulungan kaya nasa kulungan siya dahil sa kanyang aligasyon na siya ay nagpapatay ng tao. Ang tanong ko kasi pastor rin ito sa pisa yung hindi ko lang mention yung pangalan na suspect. Tapos siya ba iligtas pa rin kay nakapatay? Okay. Napakaganda po ang tanong po ninyo. Kung for example yan, meron kang kilala na pastor ng Baptist tapos nakapatay, ligtas pa ba siya? Okay, una sa lahat, ang katotohanan po sa Biblia ay hindi po nakabatay sa experience ng tao. So ang ibig ko pong sabihin, ang aral po na eternal security ay atin po yung pamamalian gamit po ang katotohanan sa Biblia kung ang talagang kaligtasan ay maiwawala ba o hindi. Now ngayon, ang inyong tanong ay patungkol po sa isang pastor ng Baptist. Una sa lahat, ang tanong ko po sa iyo,
ito bang pastor na baptist na ito ay para sa iyo una, ang tanong mo kasi kung ligtas pa ba. So, i-atras muna natin ng konti. Ito bang pastor ng baptist, naniniwala po ba kayo na ligtas na siya bago siya nakagawa ng yung krimen na yon? Para sa iyo. Iwan ko sa kanya, pastor, kasi Okay. ang Diyos ang nakakalaw dyan. Ayon. So, ibig sabihin, hindi natin alam pareho. So, the question is, kung ligtas pa ba o hindi yung tanong. Ang tanong po, kung siya ba talaga uunahin natin kung ligtas ba siya talaga siya. Kasi po, mahirap po ang tanong natin kung ligtas pa ba o hindi ligtas. Kung hindi siya ligtas nung una, tapos nakagawa siya ng krimen, hindi, kasi, una sa lahat, hindi po ang pagkaligtas, hindi po dahil ikaw ay pastor ng Baptist, automatic ligtas ka. Hindi po ganun. Kaya kung atin pong, ang katotohanan ng Biblia ay atin pong makadepende po yan sa experience ng tao, kung ligtas pa ba siya o hindi, tanungin natin yung, dapat ang tanong natin, kung unang-una, ligtas ba talaga siya? Para ating masagot kung ligtas pa ba o hindi ligtas. So ngayon, kung ipagpalagay natin, hypothetically, kung ang example mo, hindi lamang yung pinaka-pastor, na by the way, lilinawin ko lang bro, ito po ay aligasyon at hindi po, siya po ay, ang naalaman ko, ito po already, ito ay binasura na po ng DOJ. Totoo po na nakakulong until now, pero binasura po ito. Meron po tayong link dyan na binasura ito ng DOJ. Ngunit ito po aligasyon is aligasyon. He is innocent until proven guilty. Yun po yung tandaan natin. Now ngayon, dito tayo sa tanong mo na kung siya ba ay ligtas ba o hindi. Now, ipagpalagay natin na ligtas po ang inyong example. So sa Biblia, dito tayo sa Biblia, na totoong ligtas talaga dahil nasa Biblia Si David, Si David, nakapatay kay Uriah, tapos si David ay nakapangalunya siya kay Bathsheba. Ang tanong bro, hindi na ba siya ligtas nung nagawa niya yung krimen na yon? Ayon sa Biblia, hindi na ligtas? Yes or no? Hindi ko pwede sagutin yun kasi hindi naman po ako ang Diyos. Ang Diyos lang talaga nakakala kung siya ba ay naligtas o hindi. Hindi naman pwede siya pagkat ang sabi ng mga nakatulatan, ang Diyos ang mag-uusya sa tao. Kaya kung sa tanongin mo ako dyan, Pastor, hindi po ako makabagsa, hindi po yung masasagot ng yes or no, sapagkat hindi po ako Diyos, isa po akong tao. Okay, ako ang sasagot. Kasi ayon po sa ikalawang Pedro 1:20-21 na ang mga sumulat sa Bible, ang sabi po sa Biblia, ang mga sumulat ng Bible, sila po ay holy men of God, mga banal na mga tao ng Diyos. Ayon po sa ikalawang Pedro 1:20-21 na sila po ay ginabayan ng banal na espiritu, pero sila ay tinatawag na holy men of God. So therefore, para sa amin, dahil nasa Biblia yan, si David po ay ligtas. Ngayon, ang tanong, nung nakapatay si David, tapos nakapangalunya siya kay Bathsheba, ang tanong kung ligtas pa ba siya o hindi na. Patutunayan ko sa iyo, ligtas pa rin si David. Bakit? Una sa lahat, nung pinakita ni Nathan yung kanyang ikaw yon, sabi niya, papatayin ko yung tao na yun, okay, kailangan na parusahan, sabi ni Nathan sa kanya, ikaw yon. Ano sabi ni Nathan? God forgave you sa iyong trespasses, hindi ka mamamatay. So diyan pa lang, ito, pangalawang example, malinaw na ligtas ito. Ewan ko kung disagree ka dito. Si Moises. Si Moises na ligtas, isang lingkod ng Diyos na talagang ginawang Diyos kay Paraon. So actually, ligtas talaga yan. Si Moises, hindi nakapasok doon sa Canaan, sa Promised Land. Hindi siya nakapasok dahil pinatay siya ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, pakiusapan niyo yung bato. Hinampas niya, nagkasala si Moises, pinatay siya doon sa Mount Horeb. Pinakita lang niya, pinatay siya, inilibing siya ng Diyos. Noong pinatay si Moises, dahil sa kanyang kasalanan, ang tanong, hindi ba siya ligtas para sa iyo? Ang sagot dyan, bro, ako sa tanongin mo na ganyan, kaya sinagot ko kita, hindi talaga ako sagot na dito. Sapagkat Diyos lang ang magsasabi niyan. Alright.
Sige po, wala pong ano diyan, walang anuhan tayo, walang pilitan, pero ako magsasabi sa iyo, ligtas. Bakit? Nandoon sa Mount of Transfiguration, nakipag-usap si Elias tsaka si Moses kay Jesus Christ. So imposibleng napunta siyang impyerno. Kaya 100% si Moses, si David, mga ligtas yun na mga tao sa Old Testament figure, na ang ibig sabihin, kung ikaw po ay ligtas tapos nagkasala, no, wag nating gawing license to sin. Wala kasing aral na kung ligtas na gumagawa or gagawa ka na lang ng kahit anong katarantaduhan, walang aral kaming ganyan. Bakit hindi naman ako tarantado nung ako'y naligtas? Mula nung ako'y naligtas, hindi naman ako tarantado. So, bakit hindi ako gumagawa ng katarantaduhan kung yan ang aral? So, walang aral po. Ang aral po na ligtas, dapat sumusunod sa Diyos, gumagawa ng mabuti. Yan ang gawain ng isang ligtas. Ngayon, sila na itong mga tao na ito, na sila po ay mga lingkod ng Diyos, totoong mga ligtas na mga tao na iniligtas ng Diyos, makikita po ninyo na kahit siya ay nakagawa ng kasalanan, hindi po nawala ang kanilang pagkaanak o pagkaligtas. So therefore, nung sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang aking mga tupa o mga anak, mga tupa ay nakikinig sa aking salita, sila ay sumusunod sa akin, sila ay aking nakikilala, sabi doon, at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi na sila malilipol. Paano mo i-explain yan kung sasabihin mo na yung mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan ay malilipol pa kung sinabi ni Kristo, hindi kailanman malilipol. John chapter 10 verse 28. So therefore, kaibigang Jomel, ang aral po ng Biblia na kung sino man ang nakatanggap ng buhay na walang hanggan po yon. So magkaiba po ang aral na kung ano ang gagawin ng isang ligtas. Dahil ang isang ligtas dapat gumawa siya ng mabuti. Ang tanong, yung bang nakatanggap ng buhay na walang hanggan, makagawa pa ba ng kasalanan o hindi na? Makagawa pa rin paminsan-minsan, katulad sa akin, makagawa pa rin ako, paminsan-minsan, matutukso, pero ako po ay pinagsisihan ko yan at hindi ko po ginusto yan. Talagang masasaktan din po ako at magsisisi ako dahil nagawa ko po yan. Pero ang sabi po ng 1 John 2:1, ito ang sabi ng 1 John 2:1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo na matuwid. So, ibig sabihin po, Bro Jomel, pagka ikaw po ay anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan ka, may pagkakataon na magkasala ka, pero sabi po sa Biblia, meron pong tagapamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, hindi ka pupunta sa impyerno dahil sa pagkakasala na yan, dahil meron pong Panginoong Hesukristo na namamagitan sa kanyang mga banal. Hebreo 7:25. Next question. Tatanungin ko na, about the apostolos. Go ahead. Yung apostolos po, yung mga appointed apostolos na pinili talaga ng Panginoong Hesukristo, kung katantanan mo sa iyo, bro, sila maglahat ay ligtas ka? Sila maglahat ay, yung pinili ng Panginoong Hesukristo ba, sila maglahat ay naligtas kasama si Judas? Okay, meron po tayong verse. Tatanungin po natin yung verse mismo, bro. Okay? Meron kasing verse dyan eh. So dito po natin, babasahin natin ang Juan 17:12. Sabi po sa Juan 17:12, samantalang ako'y suma sa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. So basically, si Judas po ay hindi po naligtas. Yung 11, naligtas po yon, ibinigay sa anak ng ama, binantayan daw niya, iniingatan daw niya, walang napahamak doon kasi yun yung mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, yun yung totoo na sumampalataya. Pero si Judas hindi ho, dahil ayon kay Panginoong Hesukristo sa Juan 6:17, sa 70, pinili ko kayo, sabi dito sa 70 ng Juan 6, pinili ko kayong 12,
Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? Tinutukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote. So, nung pagpili niya, merong isa dyan dyablo at hindi po dahil pinili ng Diyos na maging dyablo, kundi talagang si Judas ay hindi sumampalataya. So, may isa bro na hindi naligtas doon. Next question mo. Sige. Ibig mo bang sabihin mo na ang Panginoon ay pumili ng isang dyablo? Yes or no? Yes, ayon sa talata, isa. Sabi niya, hindi baga hinirang ko. Sino ang pumili? Si Jesus Christ, ko. Kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo. Bakit? Kasi nakaprophesy na din yan na meron pong magkakanulo sa Panginoong Hesukristo. There are so many Judas, I believe, sa time ng Panginoong Hesukristo, pero 12 lang ang kanyang pinili. So at least may isa doon na alam ng Diyos, in His foreknowledge, alam ng Diyos na kahit anong gawin ng Panginoong Hesukristo, hindi talaga sasampalatay ang taong yan. Kaya, siyang napili, pero hindi po pinili siya ng Diyos upang maging dyablo o kaya maging maimpyerno, hindi ho. Pinili siya upang gampanan yung kanyang gagampanin na magkakanulo sa Panginoong Hesukristo dahil alam ng Diyos kung sino ang magkakanulo. Diba? Sabi niya dito, dito sa verse number, Verse number 64, datapwat, may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya sapagkat talastas na ni Jesus. Buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya ay magkakanulo. Ay alam ng Panginoon na yan. Alam na niya. Kaya napili si Judas dahil alam na ng Panginoong Diyos na kahit anong gawin ito, hindi siya sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, bagkus siya po ay magkakanulo. Okay? So, next question. Bro, may nabasa ka sa Biblia, bro, na ang Panginoong Jesucristo, normative kasi Bible naman kayo. Mahilig naman po kayo sa Bible sa letra por letra. Ito, tanong ko lang sa'yo, okay lang naman kung hindi mo sagutin. Pero ito, tanong ko sa'yo, mayroon ka bang mababasa sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay pumili ng isang dyablo sa kanilang mga apostol? Bago pa lang, kababasa ko lang. Pero una sa lahat, gusto ko pong lilinawin. Meron po kaming lesson. If you want to learn about our lesson, ano ba ang ibig sabihin ng Bible alone? By the way, number 1, hindi po ang Bible alone ay kailangan letra por letra. Mas maganda na may letra por letra, pero ang Biblia po, hindi po puro letra por letra o kaya verbatim. Kasi meron pong figure of speech sa Bible, meron pong indirect statements, may implication, implied, may explicit. So, ang Bible alone, hindi po ibig sabihin yan letra por letra, number 1. Number 2, meron ba akong, ito po, letra por letra na ito verbatim. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? Letra por letra po yan, verbatim po yan na sinabi ni Jesus Christ, hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo. Hindi niya sinabi magiging dyablo o ano man. Sabi niya, pinili ko, hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo. O yun po, letra por letra po yun. Dahil alam po ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, na hindi po talaga sumampalataya ng buong puso itong si Judas. Next question, bro. Ito bro. Kailan naging dyablo si Judas, bro? Kailan siya naging dyablo si Judas? In the mind of God, in the mind of Jesus Christ, ito na, nasabi na po niya dito po sa verse number 64. Nasabi niya, talastas, sapagkat talastas o alam ni Jesus, buhat pa nung una. Buhat pa daw nung una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Now, by the way, kung sa figurative po na meaning na dyablo, ang ibig sabihin ay hindi sa Diyos, sa dyablo, tayong lahat naman, nung tayo po ay hindi pa naging nasa kay Kristo, sa dyablo tayo. So ngayon, buhat pa ng una,
dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, nagkaroon tayo ng sinful nature, nakakasala tayo, sa diablo talaga tayo. Pero si Judas, dahil hindi naman siya sumampalataya, hindi siya naging anak ng Diyos, kaya hindi po sa panahon lamang na pinili siya, pero kung atin pong time frame ay yung pagpili kay Judas, alam na ng Panginoon sa kanyang foreknowledge na hindi sasampalataya si Judas, pero ayon po kay Panginoon Jesucristo, sa pagpili pa lang niya, sabi dito, isa sa inyo ay diablo. Yun po ang malinaw na nakasulat sa John chapter 6 ha, basahin mo, John 6:65, 64 hanggang 70. Ito tanong ko sa'yo, bro. Bro. Sige. Lahat ba ng tao na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo na siya ay tunay na Diyos, sila po maglahat ay sa diablo? Ito, bro. Yes bro, sa diablo po ang lahat ng mga tao na hindi sumasampalataya na si Kristo ay Diyos. No? Katulad ng mga INC, no? Hindi po 'yan sa Diyos talaga. Dahil kung ikaw po ay sa Diyos, dapat ikaw sumampalataya na si Jesus Christ ay Diyos. Kasi sabi po dito sa 3:17 ng ikalawang Korinto, ngayon ang Panginoon ay siyang espiritu at kung saan naruroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ano pa yung isang talata na may isa pang talata na nagsasabi na about doon sa kung sino mang sumampalataya sa Panginoon Jesucristo bilang Lord, no? Yan po ang may espiritu ng Diyos. So therefore, sa diablo po ang mga taong hindi sumasampalataya na si Kristo ay Diyos na naging tao o nagkatawang tao. Okay, palawak bro, palawak. Lahat po ba ang hindi naniniwala, bro? Yan maglahat ay maiimpirno ba yan? Yes, bro. Maiimpirno sila sa panahon ni Jesus Christ, okay, from the time na, sabi kasi sa Hebreo 1:1, ang Diyos na nagsasalita nung unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, doon yon noon. Pero ngayon ay nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So there is a time na nai-reveal po ang Panginoong Jesucristo. So from the time na nai-reveal ang Panginoong Jesucristo, hindi sila sumampalataya, nakarinig po sila patungkol sa Panginoong Jesucristo, hindi sila sumampalataya na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas, hindi nila sinampalatayanan, impierno, yes. Pero before na siya po ay naipanganak, ang pinaniniwalaan ng naligtas, for example, si Abraham, ano ba ang paniwala ni Abraham sa Romans chapter 4, verse number 3? Sabi dito, sapagkat ano ang sinasabi sa kasulatan, ang sumampalataya si Abraham sa Diyos. So there is a time na dapat mong sampalatayanan ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Pero before na siya po ay naihayag, ang pananampalataya sa Diyos, itong si Abraham at iba pa, ito po yung nakapagliligtas sa kanila. Pero hindi pa po sila, kaya nga kailangan po ng Panginoong Jesucristo na pumaroon sa paraiso para ipapaliwanag sa kanila siya na kanilang sinampalatayanan ay siya ang Diyos na sinampalatayanan po nila. At siya ay Diyos ng Old Testament, siya ay Diyos na magpakailanman, nakaisa sa Ama at Banal na Espiritu. So there is a time frame bro kung kailan po o ano ang dapat gawin ng isang tao pang maligtas. Ito bro. Paano yung mga bro, yung mga bata ng mga anak ng mga INC? INC yung mga magulang nila. Tapos kung ang pagdating ng Panginoon Jesucristo, hindi naman wala na alam sa pagparito ng Panginoon. Paano yung mga bata na anak ng mga INC, yung mga Muslim, yung mga Buddhism? Paano yun? Sabi mo kanina, lahat yun ay maiimpierno. Paano yun sila, wala ba silang pag-asa paligtas ng mga yun, mga bata nila? Okay. Yung mga Kristiyanos? Alright. Meron silang pagkakataon na maligtas, pero ito nga po ang sinasabi ko, yung nakarinig patungkol sa Panginoong Jesucristo at hindi sumampalataya. Pero ito, how about yung mga hindi nakarinig? Meron po tayong talata po sa Roma 1, versikulo 18, sapagkat ang puot ng Diyos, dito po sa 19, sapagkat ang nakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila.
sapagkat ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Now, ito, patungkol po sa mga bata na sinasabi mo, kami po naniniwala na kung ang isang bata ay hindi po nasa age of, hindi pa po siya sa age of accountability, yung parang inosente pa ang isang bata. Kami po naniniwala na ayon sa Biblia, sa kanila po ang kaharian ng langit, yung mga inosente. Pero yung mga, parang ang naintindihan ko sa iyo, yung mga hindi pa nakarinig. Kung hindi ka nakarinig sa salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Jesucristo, meron naman pong chance na maligtas yun. Pero ano ang sabi ng Bible sa verse number, Romans chapter 2, verse number 15? Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusan na susulat sa kanilang puso. Ating verse number 14. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan na siyang kautusan ng kanilang sarili. So there is still a chance for those people na hindi pa nakarinig sa Ebanghelyo, may judgment ang Diyos sa kanila na iba po sa mga nakarinig. Ganun po ka-fair ang ating Panginoong Diyos. Pero if you're talking of mga bata na hindi nakarinig, mga ganyan, yan, for example, mga bata, may age of accountability po ayon sa Biblia na sa kanila, para sa kanila yung kaharian ng langit, kung ang mga bata ay mamamatay na hindi man lang makarinig at age of innocence. Okay, so we believe na sila po ay mapunta pa rin sa langit. Pero pag sila ay bata, lumaki, nakarinig ng Ebanghelyo, hindi sumampalataya na si Kristo ay Diyos, yun, impyerno. Bro, ito tanong ko kasi isa ang baptist, bro ba? Kaya tanong ko ganito. Lahat ba, kailangan ba sa lahat ng tao ay mag-baptist para maligtas o pwede na hindi mag-baptist? Ang aming aral po, yun nga, kung napanood po ninyo yung aming debate ni Bonnie Adolfo, ay inuulit po natin na isang kasinungalingan na ang baptist lang ang maliligtas. So therefore, ayon po sa inyong tanong, we believe kahit anong religion yan, basta tama po ang kanyang kaligtasan, katulad ng kawatan sa cross, hindi naman siya umanib ng religion because we believe nga ang aming aral ang makapagliligtas, hindi ang baptist, kundi si Jesus Christ. So therefore, yung religion na denominasyon o sekta, wala pong aral at wala pong makapapatunay dyan na yan po ay makapagdala sa iyo sa langit o kaya mailigtas ka ng inyong sekta, denominasyon o relihiyon from the hellfire. No? Walang makapagliligtas dyan. Yan ang aming aral. So, basically, kung ikaw po ay Romano Katoliko, tapos yung kaligtasan mo, ikay sumampalataya ng buong puso na si Jesus Christ ay namatay para sa iyong kasalanan, inilibing at nabuhay mag-uli, at sampalatayanan mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, I believe ay maliligtas ka, bro, at magkita-kita tayo sa langit one day. Okay, galing yung tanong. Ay, ito po. Last question siguro. Last question, okay pa? Sige, bro. Okay pa. Last question. Ito, bro. Example lang, bro ba? Example lang. Ikaw ay isang ligtas na, di ba? Sabi mo, ligtas ka na, di ba? Yes. Tama po ba yun, bro? Yes po, yes. Kung ikaw po ay nakagawa ng isang karumaldumal na kasalanan, example lang, hindi naman ito. Example lang ba? Yeah. Ikaw po ay, ano example natin? Ikaw po ay nakapag, may asawa ka na ba, bro? Yes. Okay, ikaw may asawa na, tapos, nakagalaw ka ng ibang babae, bro. Ang tanong ko sa iyo, bro, pag nagkasala ka ng ganyan na kasalanan, bro, ang tanong ko, ligtas ka pa rin ba? Yeah, ang simple lang na sagot po dyan, again, ginawa na po ang pinaka-karumaldumal na gawain ng isang taong ligtas na si David. Siya po ay nangalunya kay Bathsheba. Siya po ay nakapatay kay Uriah. Pero again, kung sasabihin mo na si David ay napuntang impyerno because of that, then parehas kami ni David. Pero kami naniniwala na si David, kahit nagkasala siya, pinatawad siya ng Diyos. Pero tingnan niyo po, si David, nagkasala siya, pero hindi na po niya ginawa yon. Yan lamang po ang kanyang time. At tapos kung babasahin mo ang aklat ng awit, grabe yung kanyang pagsisisi sa kasalanang nagawa niya.
So pinatawad siya ng Panginoon dahil ang sabi po ng Biblia dito po sa Hebreo 12:5, ang sabi ng Hebreo 12:5, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakipagtatalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o maglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad ng mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan sa kanyang ama. Ito ay karugtong din sa aking sagot. Meron ka na bang anak, bro? Hello? Bakit? Yes, bro. May anak ko pa ba? May anak. Meron ako. Ilang taon na ang pinaka-eldest? 3? 3 pa. Okay, ikaw na lang kasi alam ko may mga magulang ka. Eto, may pagkakataon ba na ikaw ay nagkasala sa mga magulang mo? Maraming beses naman ito. Nung panahon na ikay nagkasala sa iyong mga magulang, anak ka pa ba nila o hindi na? Anak pa rin. Anak pa rin. So sa Diyos, bro, ito yung binasa ko, sa Diyos, hinahampas ng anak yung bawat ng Diyos, yung tinatanggap niyang anak. Kasi sabi niya dito, datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak kaligaw kayo at hindi tunay na anak. So therefore, kung magkasala man ako one day, paparusahan ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Pero hindi po nawawala ang aking pagkaanak ng Diyos. Number 2, hindi po license to sin ang kaligtasan na dahil ligtas na ako, gagawa na ako ng katarantaduhan. Mali po. Dahil sa unang Juan 3:10, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Di ba? So kung gagawa ka ng hindi katwiran, tapos sasabihin mo, ikaw ay ligtas, ikaw ay sa Diyos, mali po yan dahil ang sabi ng Diyos, ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. So pagka ako'y magkasala, katulad mo, nagkasala ka sa mga anak mo, sa mga magulang mo, one day, yung anak mo, lalaki yan, 3 pa kasi yan, pag laki yan, 7, 8, 9, 10, gagawa na yan ng kasalanan sa iyo. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo na siya anak dahil nagkasala siya sa iyo. Ganon din ang Diyos, bro. Pag ikaw ay ligtas na, makagawa ka man ng kasalanan dahil andito pa tayo sa lupa, meron pang tukso, meron pa tayong pagkakamali, hahampasan tayo ng Diyos, paparusahan tayo, pero hindi mawawala ang pagkaanak. Yung relasyon ng Diyos na ikaw ay anak at siya ang iyong ama. So, Salamat, bro. Sana po ay naunawaan po ninyo. Maraming salamat, bro Jumel, ha? Balik ka dito, bro, one day. Kung baka gusto kang ikaw naman ang tatanungin o kaya magpapahayag ka. Baka meron kang gustong i-shoutout. Paki-shoutout mo naman. Okay, salamat. Una-una, pasalamat muna ako sa programa mo. Pinapasok mo ako kahit ako lang. Salamat mga Pastor Fuentes. At sa mga followers natin sa Facebook. Shoutout lang sa inyo, yung mga taga-Maynila, hindi natin isisahin, shoutout lang sila kanilang lahat ng mga Dipinsor Katoliko sa mga taga-Bohol, Cebu, Bukidnon, at sa Butuan. Especially, mention natin si Brother G1 Panjunis. Shoutout sa iyo, Brother G1. Kasama natin, abogado na para si Brother G1, no? Tama. Tapos, marami kasi sila, bro. Si Carlo Bandinas. Sila ni Brother Melchor na drum. Kilala mo ba yung playo, bro? Yung sila Malo? Yeah, mga kilala ko po dito sa Cebu. Sila ni Brother Nas Benavides. Father Darwin. Sa Maynila. Father Darwin, shout out daw by Bro Jumel Valoria. Kasi marami kasi sila bro sa Alsamis. Sydney chapter. Korean Euro chapter Sydney. Shout out sa inyo. Kasi bro, marami nila
ako safety, tapos idinilugtong sa pangalan ko. Hindi naman ako kasali ng organisasyon ng safety. Hindi kami, isa lang kami ng simbahan. Ngunit, hindi po ako isang official na safety. Salamat sa, ulit salamat Okay. sa mga kaibigan natin, sa mga nakikinig ngayon, ilan ba nanonood ngayon. Sa tapat, maraming salamat at bless po sa ating lahat. Okay. Pagpalain tayong lahat. Salamat. bro. Tinig po ni Bro Jomel Valoria. Minsan kasi minsan mayroong mga ano yan sa comment si Jomel, pero pagka tatawag yan sa programa ano naman yan, professional naman yan, hindi naman yan. Pero sa comment minsan kung maano niyo sila, mayroong mga kunting mga pitik-pitik ay pagpasensyaan niyo na lang po dahil sa comment talaga. Pero pwede mo sulod. Pwede. Pwede. May link dito. Pwede kayong mag-ano dyan. Pwede kayong sulod. Basta makasulod. Okay. Pero nandyan ba si, hindi pa ba pumunta dito si, hindi ba pumisita si Luwim, yung nagmamarunong? Kasi, yan, timpong na ngayon. By the way, bago po ang lahat, by the way, mag-promote ulit tayo. Ano muna tayo, Salamat tayo kay bro, Jamel. Wala pong hindi po siya CFD na organization, pero defender din siya, dumidepensa, pero hindi po siya kasali sa organization nilang CFD.